Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Why should we entrust our life and soul in Christ? Or sa Tagalog, bakit dapat nating ipagkatiwala ang ating buhay at kaluluwa kay Kristo? Kapatid, kaibigan, yan ang aking paksang tatalakayin sa gabing ito upang magbigay ng mga kadahilanan kung bakit kailangan na ang ating buhay at kaluluwa ay sa Kanya natin ipagkatiwala. Bakit nga ba kailangan sa Kanya? Kapatid, kaibigan, sa ating pagpapatuloy ng pagtalakay, ako ay magbibigay ng 7 kadahilanan. Unang kadahilanan, sapagkat si Kristo ay Diyos na makapangyarihan at siya ay may alam sa lahat sa atin dahil siya ang lumikha sa atin. Mababasa po niyan sa Genesis chapter 2 verse 7. Ayon po sa mga talata sa Biblia na ating mababasa ay nagsasabing si Kristo ay Diyos. At ito'y ating mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay ganito ang sinabi, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa Tagalog po, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sa Titus chapter 2 verse 13 ay mababasa rin naman ang ganito, Look for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sa Tagalog, na hinihintay yaong mapalad ng pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa John chapter 20 verse 28, ay ganito naman po ang sinabi, And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Sumagot si Tomas sa kanya, sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sa 1 John chapter 5:20 ay ganito naman ang mababasa, And we know that the Son of God is come, and hath given us understanding, that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Sa Tagalog po, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay ang kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, sa ating pong talatang, 4 na talatang ibinanggit, nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus Kristo ay Diyos ayon po sa ating mga talatang binasa. Kaya karapat dapat lamang na siya ang ating pagkatiwala ng ating buhay at kaluluwa. Pangalawang kadahilanan po,
sapagkat nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay sa Kanya lang natin ito matatanggap. Ano po ang sabi sa John 14 chapter 6? Ay ganito po ang sinabi. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sa Acts chapter 4 verse 12 ay sinabi rin naman ang ganito, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat na ikaligtas. Sa John chapter 5 verse 21, for as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, ay siya'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kanyang mga ibigin. Doon po kapatid, kaibigan, sa mga talatang nabasa natin at binigay nating mga referensya na nagpapatunay na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kaibigan, kung tayo ay nangangailangan at gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, kay Kristo lamang natin ito masusumpungan. Pangatlong kadahilan, sapagkat si Kristo ay tapat at mapanghahawakan ang lahat ng kanyang sinalita. Kaya kung ayaw mong maranasan ng mabigo, sa kanya ka magtiwala. Kaibigan, kaibigan, ang Biblia ay nagdi-describe na si Jesus ay faithful and trustworthy na mababasa sa maraming talata sa Biblia. Atin pong basahin ang ilan. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 ay ganito po ang sinabi, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa iyo at sa iyo'y mag-iingat sa masama. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 13 ay ganito naman ang sinabi, if we believe not yet the abideth faithful, he cannot deny himself. Kung tayo hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Ang sabi po kapatid, kaibigan, kung tayo daw ay hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. At yan po kapatid, kaibigan, ay totoo naman sapagkat iyan po ay salita ng Diyos. Sa Revelation chapter 19 verse 11 ay ganito ang sinabi, and I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol na nakikibaka. Kapatid, kaibigan, totoo pong ang ating Panginoong Jesucristo ay tapat ayon po sa ating mga ginawang referensyang talata na ating binabasa. Kaya kung gusto natin mga kapatid na hindi tayo nabibigo, ay magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat siya lamang ang tapat.
Pang-apat na kadahilan, hindi siya nagbabago. Oo kapatid, tama ang narinig mo. Kapatid, kaibigan, ng kanyang pagiging Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kawakasan. At Diyos na hindi magbabago at mapanghahawakan ang kanyang salita sa lahat ng panahon magpakailanman. Kapatid, saan ka pa manghahawakan? Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8? Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Si Jesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, oo, magpakailanman. Kapatid, kaibigan, kung ang Diyos ay nagpapala noon, kung siya ay nagpapagaling noon, at kung siya ay nag-iingat noon, kapatid, kaibigan, walang pinag-iba ngayon. Kaya rin niyang gawin ang lahat ng ginagawa niya noon sa ating mga buhay ngayon. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos na hindi nagbabago. Ayon na rin sa kanyang salita. Sa Malakay chapter 3 verse 6, kung saan mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi nito, na kung saan ay sinabi niya, "For I am the Lord, I change not, therefore ye son of Jacob are not consumed." Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Kapatid, kaibigan, bagamat ang Malakay chapter 3 verse 6 ay tumutukoy sa mga Israelita, specifically to the son of Jacob, despite their disobedience and failure to follow God's law, they were not destroyed because God was faithful to the covenant He made with their ancestor. Ang gusto nating bigyang punto dito, ang pagiging Diyos niya ay hindi nagbabago. Dahil dito, mapanghahawakan natin ang kanyang salita. Ang panglima pong kadahilanan, sapagkat siya'y hindi nagpapabaya at hindi nang iiwan. Kapatid, yan po ang sinabi, na siya'y hindi pabayang Diyos, kasama mo magpakailanman, anuman ang kalalagayan mo sa buhay. Ayon po yan sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sa Tagalog, kapatid, kaibigan, nagpapaunas sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Sa Joshua chapter 21 verse 45, there failed not aught of any good things which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sanalita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel. Lahat po ay nangyari. Sa Hebrews chapter 13 verse 5 ay ito naman po ang ating mababasa. Let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Mangilag kayo sa pag-ibig, sa salapi, mga kasiyan na kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya na rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan.
Napakaliwanag po kapatid ng panglimang kadahilanan na ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa mga tao na sa Kanya'y nagtitiwala. Pang-anim na kadahilanan kung bakit kailangan nating ipagkatiwala ang ating buhay at kaluluwa sa Panginoong Hesus. Sa pang-anim na kadahilanan, sapagkat siya po ay kinalugdan ng Diyos Ama, at dahil siya'y kinalugdan siya ng Diyos, nagkaroon tayo ng access sa Diyos Ama sa pamamagitan niya, ay pinapaging dapat tayo sa Diyos. At iyan po ay mababasa nyo sa Romans chapter 5 verse 1 and 2. Sa Mateo chapter 3:17 nasulat ang talata na nagsasabing siya'y kinalugdan ng Diyos Ama. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa Tagalog, narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sa Mateo chapter 17 verse 5, ito naman ang mababasa. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him." Samantalang nagsasalita siya, narito ang isang maningning na alapap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sa John chapter 8 verse 29 ay ito po ang sinabi, "And he that sent me is with my Father, hath not let me alone, for I do all those things that pleases him." Ang nagsugo sa akin ay sumasa akin, hindi niya ako binabayaang nag-iisa, sapagkat ginawa kong lagi ang bagay na sa kanya'y nakalulugod. Kaya po Panginoon, dahil po sa kaluguran ng ating Diyos Ama sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng access, at sa pamamagitan po ni Kristo, dahil siya po ay kinalugdan ng Diyos Ama, tayo po ay napaging dapat sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Darako na po tayo sa panghuli at pampitong kadahilanan, sapagkat ibinigay na sa Kanya ang kapamahalaan at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tama kapatid, kaibigan, ang narinig mo, ibinigay na po ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. At dahil po dito'y nasaklaw tayo ng kanyang kapangyarihang maproteksyonan, mapagpala, magabayan, at mabigyan ng walang hanggang buhay. Mababasa niyo po yan sa John 10:28 na tayo ay binigyan ng walang hanggang buhay. Ano po ang sabi? Sa Daniel chapter 7 verse 14, "And there was given him dominion and glory and kingdom, that all people, nation and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed." Sa Tagalog kapatid, kaibigan, at binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga lingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang kapangyarihan niya ay hindi lilipas, ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. Sa Matthew chapter 28 verse 18 ay maliwanag po ang sabi,
Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. At alam mo ba, kapatid kaibigan, maliban na ibinigay na sa kanyang kapangyarihan, siya at bukod dyan, kapatid kaibigan, ibinigay na rin ng Diyos Ama, ang paghatol ay ibinigay na rin sa kanya. Ano po ang sabi sa John 5 chapter 22? For the Father judged not a man, but hath committed all judgment unto the Son, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang paghatol. Oo kapatid kaibigan, narinig mo, pati ang paghatol ay ibinigay ng Diyos Ama sa kanyang anak. Mga kapatid kaibigan, narinig at nalaman natin ang konkretong dahilan kung bakit mas mainam na sa kanya natin ipagkatiwalang ating mga buhay at kaluluwa kay Kristo, dahil sa mga kadahilanang nabanggit. At sa pagkakaalam ko, wala namang ibang pwedeng mapagkatiwalaan ng ating mga buhay at kaluluwa maliban sa Kanya. Sa palagay niyo po ba, mayroon pang iba? Kapatid kaibigan, kung hindi mo pa naranasan na ipagkatiwala ang iyong buhay at kaluluwa sa Kanya, ito na ang pagkakataon na magawa ito samantalang may panahon pa. Kapatid kaibigan, maaari kitang samahan sa maikling panalangin ng pagtanggap at pagtitiwala ng iyong buhay kay Kristo, sa gayoy maranasan mo rin ang mga sumusunod, ang pagiging Diyos ni Kristo sa buhay mo, ang mapagkalooban ng buhay na walang hanggan sa piling niya, ang maranasan ang kanyang katapatan, huwag maranasang mapabayaan at maiwan na mag-isa sa mga panahon ng problema at suliranin ng buhay, at ang panghuli, ang maranasan kalugdan ng Diyos amang katulad niya. Kapatid, kaibigan, mararanasan mo lang ang mga salitang nabanggit kung nasa iyo si Kristo, dahil ang salitang nabanggit ay si Kristo lang ang nagtataglay at wala ng iba. Ang tanong, gusto mo bang maranasan ang lahat ng mga salitang nabanggit? Kung gayon, ipagkatiwala mo kay Kristo ang iyong buhay, isuko mo ito sa Kanya sa pamamagitan ng isang senserong panalangin. Ng pagsisisi at pagtanggap sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at kung maaari magawa mo na ito ngayon, sapagkat hindi ipinagpapabukas ang kaligtasan, dahil ang bukas hindi natin hawak. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Ay ganito ang sinabi, For I have heard thee at time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapatid kaibigan, napakalinaw ng pagkakasabi, ngayon ang araw na ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi na kailangang ipagpabukas-bukas pa. Kapatid, kaibigan, ikaw na nanunood ng live video na ito, maaari kitang pangunahan
sa panalangin ng pagtanggap at pagsusuko ng iyong buhay kay Kristo para maranasan mo rin ang kaligtasang ino-offer niya sa iyo. At kung sa ganon, at kung gusto mong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, kaibigan, ako ay mananalangin. Maaari kang sumabay sa panalangin ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa gayoy, maranasan mo ang kaligtasang inaalok ni Kristo sa iyo. Ako, kapatid, kaibigan, ay mananalangin. Maaari mo akong sabayan sa gabing ito. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kasama ng kung sino mang nanunood ng live video na ito na nagnanasa sa kanyang puso. Nakilalanin ka, tanggapin kanya sa kanyang puso at buhay upang maging kanyang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo ang tao kung sino man ang nanunood ng video ito na nagpapasya sa kanyang buhay upang maging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ikaw, kapatid, kaibigan na nanunood ng video ito, ako ay mananalangin. Maaari kang sumabay sa aking panalangin sa gabi ito. Ama, lumalapit siya sa iyo, tinatanggap kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Gusto niya, Amang, maranasan ang walang hanggang buhay sa piling mo, Ama. Lingapin mo ang taong ito, kung sino mang nanunood, ay makasama mo sa iyong kaharian sa pamamagitan ng pagsusuko ng kanyang buhay sa iyo at tanggapin kabilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Salamat, Ama, sa gabing ito, sa panibagong buhay na kung sino man ang tumanggap sa iyo, siya ay may karapatang tumawag sa iyo bilang Ama, Ama ko. Hinihingi namin, Ama, ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabi ito sa pagtalakay ng paksang ito. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan kapahinga ng pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon sa panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.